Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chidi. Dear Max FM. Madalas sinasabi nilang kailangan mo pang habaan ang pasensya mo sa mga taong nang aapi sa'yo. Simula 13 ako hanggang umabot na ako sa edad na ito, 32 na ako ngayon. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Ang habaan ng pasensya ko. At wag nang patula ng mga nang aapi sa akin. Pero hanggang kailan ba ang pagpapasensya? O habang buhay ko na lang bang titiisin ang lupit ng mundo sa akin? Hanggang sa ako'y namatay? Or mamatay nang wala man lang kalaban-laban? Itago niyo na lang pala ako sa pangalang Lady Aubrey. Matandang dalaga na, kung tutuusin. Sabi nila. Dahil until now, sa edad kong 32, wala pa akong asawa. Pero para sa akin, batang-bata pa naman ang 32. Pwede pang mag-asawa anytime. Katulad ni Isa Calzado, diba? Nagkaanak nga sa edad na 39 or 40. Nung nag-high school ako, madaming umaaligid sa akin ng mga lalaki. Hindi naman kasi ako pangit. Mahiyain lang ako sa school kung tutuusin. Pero anong magagawa ko if sadyang may gustong manligaw sa akin? Kaya kahit hindi ko gusto yung mga nag-aabang sa akin sa pag-uwi para sabayan ako, or kesyo ihahatid daw ako sa bahay, pilit ko silang hinaharap at tinatanggihan. Kasi ayokong may sumasabay sa akin na boy. Isa pa, takot ako sa papa ko. At matalas din ang mga matang nakatingin sa akin, lalo na mga classmates ko, na walang magawa kundi ang magbantay ng mga kilos ng iba. Yung mga classmates kong panay hanap ng issues para may maichismis lang sa iba. Para bang ang saya-saya nila kapag may nasasagap silang balita, kahit walang basehan o ebidensya. Basta may issue. At madalas dinadagdagan pa ng ibang detalye para mas lalong mapasama ka sa paningin ng iba. Chin, matalino naman ako sa klase. May talent din. Matino naman akong estudyante para lagyan nila ng malisya ang mga kilos ko. Kapag may nagpapadala sa akin ng sulat, iniisip agad nila na may boyfriend akong tinatago. Kapag may gustong sumabay sa akin, agad sinasabi nilang boyfriend ko na naman daw. Playgirl daw ako, kasi ang dami kong lalaki, etc. Ang di nila alam, ni isa, wala akong sinasagot sa kanila. Dahil wala naman akong nagugustuhan pa sa kanila. At wala akong boyfriend. Pero sadyang favorite nila akong pag-usapan. Parang ang perfect nila at walang kapintasan kung makapunahan ng kilos sa iba. Sometimes binubuli ako, ginagawang katatawanan. Gino-joke parati na sarcastic naman at nang-iinsulto na. Pero ang lahat ng yon ay tiniis ko lang. Pinagpapasensyahan ko lang. Hindi ko sila pinapatulan. Kasi alam ko, hindi naman totoo. Palibhasa, may mga kaya ang kanilang mga magulang. Kaya feeling sosyal at naghahari-harian sa school. At feeling nakakaangat sa lahat. Kasi rich kids. Pero okay lang sa akin. Never akong nainggit sa kanila or na-insecure. Kasi confident naman ako sa kakayahan ko dahil hindi naman ako pahuhuli sa klase pagdating sa scores ng mga exams namin. Sometimes nga nagtatap pa ako. Kaya hindi nila ako pwedeng sabihan na bobo. Pati na din sa mga recitations. Magaling naman ako. Wala pa namang recitations na hindi ko nasasagot. Iba ko nga ang classmates nagpapaturo pa sa akin, nagpapatutor. Pero ang hindi ko lang maintindihan, wala naman akong ginagawang masama.
pagkakaalam ko, mas responsable akong estudyante pagdating sa mga projects kesa sa kanila. Yung iba kasi binibili lang. May maipakita lang na project, hindi man lang nag-effort. Alam ko ang capability ko, kaya hindi ko naramdamang loser ako kahit binubuli nila ako. Until sa gumraduate ako ng high school, baon-baon ng hinanakit sa mga nanlalait sa akin. Pero hindi ko naman sobrang dinibdib yun, kaya nagpatuloy ako sa buhay. Na positive pa rin ang tingin sa mundo. Nakapag-college ako at mataas ang mga grado. Laging nangunguna sa klase. Pero kahit ganon, sa college pa din, may mga bully pa din. Pero kahit wala naman akong dapat ikahiya at itago, may mga tao pa ring pilit hihilahin ka pababa. Gagawan ka ng kwentong ikakasira mo. Tulad na lang nung nag-third year college ako. Na-in love ako, Chin. Nagka-boyfriend. First love ko siya. Until nag-fourth year ako. Biglang nasira ang relasyon namin dahil lang sa isang issue na hindi ko ginawa. Pero tsaka ko na ikikwento sa susunod kong sulat. Andyan yung nasuspend din ako one time sa klase dahil din sa isang paratang. Napagalitan din ako ng Filipino teacher ko dahil sa ginawan ako ng isang bagay na ikina-frame sa akin. Muntikan na rin akong di makagraduate nun dahil may nachismis na karelasyon ko daw ang teacher ko at buntis daw ako. Tapos pinalaglag ko. Hindi ko maintindihan kung bakit lapitin ako ng mga marites. Sobra na sila. Palala ng palala ang mga issues nila sa akin. Para bang na-trauma tuloy ako. Ayoko nang makipagkaibigan sa mga lalaki. Kasi madikit lang ako, sandali, or may kakausap lang sa aking lalaki, may issue na agad. Kaya nagkaroon ako ng depresyon pagka-graduate ko. Halos hindi na ako bumabangon sa kama ko. Ayoko maghanap ng trabaho. Sinasabi ko lang, gusto ko munang mag-rest. Pero na-depressed ako. Until now, Chin, parang allergic na ako sa mga lalaki. Para bang paranoid ako na may makipag-usap sa akin or may magtatanong lang or lalapit sa aking lalaki. Bigla akong tumitingin sa paligid ko kasi paranoid ako na baka may chismis na namang gagawin sila sa akin. At syempre, nangunguna ang mga kapitbahay kong marites. Kung pwede lang mawala na sa mundo. Takot akong gawa na naman ng mga issues at baka hindi ko nakakayanin. Hindi ko alam if magagawa ko pang habaan ng pasensya ko. Hindi ko alam kung kailangan ko bang magpasensya talaga. Kaya ano bang dapat kong gawin sa mga marites na walang alam kundi ang gawing masama ang kanilang kapwa? Bakit ba may mga taong hindi nagsasawang pag-usapan ka kahit alam na laman nilang hindi totoo? Sana lang, Chin, hindi lang ako ang makakapag-open up ng ganitong experience. Dahil alam ko marami ding binubuli sa mundo. Hindi ako nag-iisa na nakakaramdam ng ganito. Pero sana magbago na sila. Lalong-lalo na yung mga gumawa ng issues sa akin na walang konsensya. Sana'y mapayuhan niyo ako. Dahil hanggang ngayon, dala-dala ko pa din ang sinapit kong pain, sacrifices, at kahihiyan. Hanggang dito na lamang. Ikaw na lang bahala sa kanta ko. Ang inyong kamaks, Lady
Aubrey. A few moments later. And now we're back. It's 1:53. Salamat sa pagpadala mo ng sulat sa amin, Lady Aubrey. Oo nga naman, hindi lang ikaw nag-iisa na nakakaranas sa mapambubuli, nakakaranas na pang-aapi, gagawa ng issues, lapitin ng mga marites. Yan naman yung sinasabi na although hindi ka naman naiinggit sa kanila, nai-insecure sa kanila kasi alam mo yung mga kakayahan mo, alam mo yung capability mo at hindi ka naman bobo. Sabi mo nga, hindi ka naman pangit. May talent ka naman. O, di ba? So, parang sabihin na natin sila yung na-insecure sa'yo. Kasi pag matalino, ganyan sa klase, nangunguna sa klase, or parang you're standing up sa crowd, among the crowd, parang andun napapansin ka kasi nakakapag-recite ka, nakakatap ka ng exams. So, syempre, may mga tao talagang hahanapan ka ng butas. Yung bang feeling nila na wala na silang pwedeng ikahabol sa'yo para umangat din sila. Or para mapantayan yung level mo. So, ang gagawin nila, hihilahin ka pababa. Yung crab mentality ba? Kaya sabi nga nila, di ba, confidence is silent, insecurity is loud. Nagiging louder yung insecurities ng mga taong nakapalibot sa'yo kasi nangunguna ka, nakikita ka nila. Kasi napapansin nila yung talino mo. Napapansin nila yung talent mo. Kasi napapansin nila na parang napag-iiwanan sila. Kasi hindi nila kaya yung siguro maabot yung dunong mo or yung ano mo, 'di ba? Parang na-insecure sila, naiinggit sila sa iyo. And then eventually, hindi nila ma-express yun sa sarili nila. Ang gagawin nila ngayon ay hihilahin ka pababa. Gagawan ka ng issue para ikasira ng personality mo. Para sa gayon, parang pantay na kayo. Parang hindi ka nakakaangat sa kanila kasi may mga kapintasan ka. Parang something like that. Silent lang masyado yung taong confident sa sarili nila. Pero 'di ba, yung mga taong nasa paligid mo, kung alam nilang wala namang basihan ang kanilang mga chismis, wala ka namang ginagawang masama. Matino ka ng mga estudyante pero pilit nilang gagawa at hahanapan ka ng mga issues. Ano pa nga ba ang sagot nun? Di ba, ang saya-saya nila pag-uusapan ka. Kasi gusto nila may makita yung ibang tao ng kapintasan mo rather than makita nila yung talino mo. Yan ang gusto nilang mangyari kasi naiinggit sila sa'yo. Yun lang naman yun wala nang iba diba? Ano pa nga bang doon na ikasaya ng isang taong nagchichismis kahit alam niyang wala siyang ebidensya? Yung bang masyadong nagre-rejoice kapag meron siyang nakikitang naging down? Na naapektuhan sa chismis o kaya may issue sa kanya, parang tuwang-tuwa ka pa. Makita na yung misfortune ng iba, kinaka-rejoice mo. Schadenfreude? That's the term? Okay. But anyway, may mga ganun So, pero, sabi mo nga, hanggang kailan ka magpapasensya? O sadyang required ba na magpasensya na lang all the time? Papasensya na lang forever habang sabi mo nga mamamatay ka na lang na walang kalaban-laban. O wala namang batas na nagpipigil sa'yo na huwag kang magpasensya sa ganito o pagpasensyahan mo na lang ang ganito. Pag sumobra na, below the belt ng tira sa'yo, dignidad mo na ang inaapakan. Naku, hindi na kailangan ng pasensya yun. Kung sinubukan mo ng habaan ng pasensya mo pero may limit lahat ng bagay, pati pasensya may limit din. Kasi the moment na akala mo mabuting gawain yung pagpahaba ng pasensya kahit inaapakan ka na, on the contrary, hindi. Tinotolerate mo sila. Dapat labanan mo na. You have to speak for yourself. Walang ibang magdedepensa kundi ikaw. Sarili mo lang makakapagdepensa nun. I-correct them kung ano ang tama, kung ano ang totoo.
correct them, and then wag kang manahimik lang sa tabi. Kasi eventually, ang iisipin nila, totoo. Kasi walang nagko-correct sa kanila. Walang nagsasabi na, hindi totoo yan. Okay. So you have to speak out. Diba? Kailangan mong pag-anohin. Depensahan sarili mo. Oo. Kasi, pag tinotolerate mo na binubuli ka, hindi ka lalaban, talagang bubuli at bubulihin ka. And you will end up as a laughing stock. Gagawan ka na lang ng ikaw na yung paggagawing pulutan sa chismis. Dahil ang saya-saya nila, ang sarap-sarap, wala kasing nagagalit sa kanila. Ipakita mo na yung pangil mo konti. Kasi minsan ang isang puppy, may pangil din paglaki. Hindi forever magiging puppy siya na yun, magiging maamong tupa na lang or maging maamong isang puppy na pwedeng maging tiger pala kapag sabihin natin kinantina. Yung para bang sabihin natin huwag ka nang mag-cross ng line. Do not cross the line or else otherwise I'm gonna bite you. Roar. Parang gano'n na. So, parang gano'n. So, kailangan ng hindi lahat naman ng sabihin natin, yeah, it's noble enough and it's so nice enough and it's sabihin na natin good enough for you na pahabaan mong pasensya mo, na sinisikap mo habaan ang pasensya mo. Yeah, that's good enough for a person na marunong magpahaba ng pasensya. Pero not good enough para maging silent ka forever kahit na inaapakan ng pagkatao mo. Okay, so correct them. Ituwid mo yung issues na yon para matapos na, para hindi ka na pag-uusapan at makatikim man lang sila ng galit ng pangil mo. Okay, excuse me. Wala na ba kayong magawa sa buhay nyo? Imbis na gagawa kayo ng mga bagay, study na lang kayo harder para maging matalino din kayo. Para at least man lang pumantay naman kayo sa level ko. Parang ganunin mo na lang. Okay? So kasi yung chismis nyo, ikakaangat nyo ba yan? Ikakaangat nyo ba ng buhay yan? Diba? Kasi sometimes pag hindi na nila alam hindi nila alam paano umangat sa sarili nila. Hindi nila alam paano pabanguhin ang mga pangalan nila at mga personality nila. Nang mapansin din sila ng ibang tao. Ang gagawin nila ay manghihila na lang ng iba para kahit paano walang nakakaangat sa kanila. Something like that. Diba nga? Ay, nako. Kaya huwag kang ma-depressed. Ang depression, labanan mo. Kasi kung padadaig ka, they will rejoice. Satan will rejoice over you. Ay, naapektuhan ko siya. Ay, na-depressed siya. Ay, sometimes ang iba nagsisuicide na. Kasi nagpatalo ka, okay? So, if you don't feel like being a loser, sabi mo nga, 'di ba? At alam mo ang kakayahan mo, then go for it. And then, pakita mo the sweet revenge sa mga taong 'yun. Asa na ba sila? Pinulot na sila sa kangkungan. Yung mga marites na yan, talaga naman, walang mararating sa buhay. So, ikaw, patuloy lang sa buhay. Magpakayaman ka, magpaganda ka, and they will look up to you. And they will envy you more, even more. Okay? That's the sweetest revenge. The silent confidence. Okay ka nga, no? Okay, anyway, ano ba masasabi nyo sa sulat ni Lady Aubrey? I guess marami ding nakaranas ng ganito, no? Pero sana naman makakatagpo ka na ng lalaking yung hindi ka na tipong na-trauma. Yung kusang loob na yung puso mo na lalapit na, makikipag-usap na, wag mong hayaan na mananalo ang mga marites sa paligid mo over you. Kasi buhay mo yan, parang nasahira ang buhay mo dahil sa mga issues na yun. Wag mong hayaan na ang mga issues ang kakain ng buong buhay mo. Sayang, live life to the fullest. Yung walang mga issues na nakaka-apekto sa'yo kasi you're now tougher. Ika nga, no, wala nang ibang bagyo or anumang mga kahit na sobrang below the belt na ng mga issues na yan na makakatalo sa'yo. Okay, kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo sarili mo, kung ano ang totoo at kung ano ka, kung sino ka. Yun lang naman. Okay, so
get rid of that depression by believing in yourself. Pray harder and God will guide you. Hayaan mo na yung mga naiinggit. Hanggang inggit na lang yan sila. Kapag inggit, pikit, sabi ni Mary Jane Dulier. Kaya lang, sender, yung mga naiinggit sa'yo, dilat na dilat ang mga mata. Kaya siguro dapat mo na rin silang harapin. Labanan o kausapin na mali ang mga ginagawa nila. Yun lang, be strong and pray to God always. Sabi ni Mary Jane. Okay, taas daw, James. Sa taas yan, yung mga advice nila. Para sa'yo, Lady Aubrey. Sabi ni Cindy, may mga tao talagang DJ na pag alam nilang lamang ka, gagawa sila ng kahihiyan at ipapahiya ka. Para sa akin, sender, kung kilala ko ang taong naninira sa akin, haharapin ko sila at kakausapin. Kung di madala, wala na ako magagawa doon. Choice na nila yon. Mambuli ako, hindi na, na yung ibuli ka, okay, hindi na paaapekto. Kasi ang mga taong mapagmataas minsan kapag babagsak ay lalagapak ng sobra at babalik sila sa'yo. Experience that also. I experienced that also, sender, sabi ni Cindy. Ayun na nga. Okay, tama, Jude ka, ma'am. Kay ginabasihan ako ang akong iro sa among silingan. Usahay, maistoryahan ni mo sila nga patuuman, pero traidoran ka patalikod. Roar. O nga naman, sabi ni Vin. Ay, Pineda, o nga naman. Hindi ka nag-iisa sa mga ganyang case dito sa Pilipinas, sender. Buong Pilipinas nata. Hindi lang Pilipinas, mundo. Buong mundo. Naka-encounter ng ganyang issues. Pero, pwede mo naman yang ireklamo sa barangay nyo kung yung pagchichismis sa'yo ay walang basihan at kung hindi totoo kasi may batas na tayo ngayon sa Pinas. Talaga naman tong mga taong walang magawa sa buhay. Yung mga marites na yan, dapat masampulan na yan sila. Amo ang silingan gani, sender, bisag wala na yung ngipon, chismosa na gihapon kaayaw. Karong kadlawon kag uli, ignan kanila blank. Ataya na lang ning mga kuluton og buhok. Oy! Grabe si Vin. Nakarelate talaga si Vin. Okay, for you, sender, ano man ang gawin natin mabuti man o mali, may masasabi bang tao sa atin? Kaya wag mo na lang pansinin pag alam mong tama ka. Hayaan mo sila, di mo kailangan na maging ma-stress at depressed para sa kanila. Ayan, pahapol ni Cindy. Sabi naman ni Jefferlyn, malumpong lagutang, naku, sender, masakit man sa kalooban mo na maraming nambubuli sa'yo, pero tandaan mo may mga taong gumagawa ng issue dahil pakiramdam nila, bakit hindi sila tulad sa'yo na matalino at mabait kasi nga nagawa mo ang itaas ang grado sa school. Hindi ikaw may problema, kundi sila. Dahil naiinggit sila. Naku, si Lord na bahala sa kanila. Sabi ni Jefferlyn, that's it. Wala pa akong binibigay na clue. Ang dami na nilang hashtag. Para sa 100 pesos, sige na nga, bibigyan ko kayo ng clue. 3 salita lang naman. Tagalog. 3 salita Tagalog. Alright, so magbe-break na po tayo. Only right here sa 95.9 Max News FM. Jensen will be right back for the second hour. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.